Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah! Una't higit sa lahat, ako'y bumabati sa ating pinakamahal na Panginoon at ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating Blood Pastor Wildy Estrada Almeida, sa lahat ng mga beloved children, sa lahat ng mga kapatiran narito, isang magandang tanghali po. Mga mahal, ako po'y taong hindi karapat-dapat tumayo sa inyong harapan. Dahil dati po, nung hindi pa ako dito sa Jesus Miracle Crusade, isa po akong sinungaling, maraming bisyo, sugal, sabong, baraha, alak, fraternity, sigarilyo, mandaraya, tambay, nang babato ng sakyan, nang babato ng bahay. One time, nagkaroon ng Bible study sa lugar namin sa dako ng Iloilo. Tinawag po ako ng mahal na Panginoon. 1991 hanggang ngayon, binago ang aking buhay. Pinagpala, ginamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kung tungkol sa himala, ang pag-usapan po natin, mga mahal, nagiging Jesus Miracle Crusade dahil maraming miracle sa aking buhay. Right, hallelujah. Nakuryente po ako ng 34,500 volts sa dako ng Dasmariñas. Ang hawak kong tubo, dumikit sa main wire, sa dako ng Dasma, sa rooftop ng aming tinutuluyan na bahay, bigla kong bumagsak at nawalan ng malay in seconds. Ngunit dahil buhay ang Diyos, bigla akong tumayo. Ang aking mga daliri na ito, dito lumusot ang mga apoy, kuryente, sa aking talampakan. Ang aking buhok, pakiramdam ko, lumaki ang aking ulo at kumapal. Nung hinawakan ko ang aking katawan, masakit. Pakiramdam ko, sunog. Ngunit hindi lang ako, isa sa anak ng Diyos, sa Jesus Miracle Crusade, ang nakurente, napakarami. Purihin po ang dakilang Diyos. 3 beses ako natanggalan ng gulong sa highway. Sa dako ng expressway, naunang aking gulong sa aking sasakyan. Ngunit sa himala ng Panginoon, safe po akong tumabi. Right, glory to God. Sa dako ng Dasmariñas, pakiramdam ko ng aking sakyan mukhang nagwiwigil. Tinabi ko. Inikutan. Tiningnan, wala naman. Pag-abante ko, tanggal na pala ang gulong. Ganon mag-ingat ang mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya mga mahal, kung maalala po natin, year 2000, napaulit-ulit po namin sinasabi ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade, tunay at totoo. Right. Kung hindi tunay at totoo ang mahal na Panginoon, wala na kaming lahat. Kasama ating Blood Pastor. 13 kaming umakyat, voluntaring umakyat sa kampo ng Abu Sayyaf. 13 din kaming malolhating umuwi. Praise the Kompleto. Lord, hallelujah. Walang sugat, walang daplis ng bala, walang naligawan ng bala, walang tinamaan ng kanyon, walang tinamaan ng bomba. Isang araw, nagplano ang Blood Pastor na upang akyatin ang grupo ng Abu Sayyaf. Isa-isa po kaming pinili sa sala doon sa bahay ng Malpastor. Ang sabi ng Malpastor, nagsulat tayo for formality sa Malacanang, hindi pumayag. Ngunit ang misyon na ito ay misyon ng Diyos. Amen. Walang makapigil, kamatayan lamang ang makapigil sa misyon na ito. Sabi ng Blood Pastor, mag-arkila tayo ng helicopter. Pagdating doon sa kampo ng Abu Sayyaf, within 5 kilometers, ibaba tayo at bahala na. Isa-isa kaming tinanong. Walang isa sa aming sumagot. Ang sabi namin, Mahal Pastor, go. Unang tanong pa lang yon, naulit pa doon sa kampo ng Abu Sayyaf.
Sabi ng mahal pastor sa kampo ng Apo Sayap, nasa third, siguro nasa second months, tatagal tayo dito. Isa-isahin ko kayong tanungin, ilang porsyento ang pananampalataya nyo? Tinanong kami simula, nakahilira kami dahil miniting kami ng mahal pastor. Ilang porsyentong pananampalataya mo, ninyo? Wala kaming sinabi, hindi kami umimik. Sabi ng mahal pastor, kung mayroon kayong 85%, 90%, 99%, mamatay tayong lahat dito. Maiiwan tayo dito. Mauubos tayo dito. Sabi namin, mahal pastor, opo, 100%. Amen? Ayaw ng mahal Panginoon ng 99%? Dahil sabi ng mahal pastor, kung 99% mayroon kang pagdududa, yan ay kasalanan. Dapat 100% na pananampalataya. That's right. Kaya pag sinabi ng mahal pastor, gumaling ka na, 100%. Kung hindi 100% ang pananampalataya mo, hindi ka gagaling sa pangalan ni Jesus. Natuloy po kami ng 3 months sa kampo ng Abu Sayap. Sa araw na ito, August 4, Biyernes na araw doon sa kampo ng Abu Sayap sa panahon na yon. 24 years ago, na hindi makalimutan, na himala ng malbay doon sa Jesus Miracle Crusade. Right. Marami akong mga nakasamang mga evangelist, bishop, pastor. Pag ako'y mag-share sa kanila, nakatingin na lang sa akin dahil wala na silang maidudugtong. Pag ang bersikulo ang ating pag-usapan, halos kabisado. Pag ang himala pag-uusapan, tiklop ang bibig. Dahil dito sa Jesus Miracle Crusade, sobra-sobrang himala ng Diyos Amen. narito. Glory to God. Inabot kami ng no man's land. Pag sinabing no man's land, walang salang patayin kung sino nandoon at anong buhay ang nandoon. Nag-declare ang dating presidente na pulbuhin na, abuhin na ang mga Abu Sayap sa kabila ng nandoon kami. Ang ibang mga Abu Sayap, naawa sa amin. Sabi nila, grabe ang grupo nyo. Sinalang-alang. Nakita namin ang pagsakripisyo nyo. Nakita nila ang pag-fasting namin doon. Walang umuusok doon para kami magpakulo ng pagkain doon. Lahat talaga, sinunod namin ang sabi ng Bled Pastor. Hindi dito ang lugar ng kainan. Doon sa Maynila pag-uwi natin. Nag-declare ang mahal pastor, fasting tayo dito para magtagumpay ang ating misyon. Amen. Noong kumakanta kami ng gospel song, Christian song, sinasaway kami ng mga Muslim dahil bawal. Ngunit dahil nangunguna at natataas ang mahal ng Panginoon, walang sinong makasaway sa amin. Yes, Tuloy ang kanta, tuloy ang pagpupuri. Sabi ng Abu Sayap, sige, ituloy nyo, ngunit hinaan nyo lang. Bago ko makalimutan, malaya kaming gumalaw doon, magpuri, magsamba, magbasa ng Biblia, at mag-share sa mga member ng Abu Sayap. Hindi ko makalimutan ang second night namin. Pinairing squad kami doon ng mga Abu Sayap ni isang bala. Walang nakatama sa amin. Right. Glory. Hallelujah. Hindi sa pagsisinungaling dahil dito sa Jesus Miracle Crusade, lubos na binago ang tao dito. Kami ang mga buhay na testigo naming nakita ng prayer ng Bled Pastor nakarating doon sa kaharian ng Diyos. Right. Glory. Ang sabi ng Abu Sayap, dahil nagkapuspusan kami, hindi sila sanay sa ganon, nalibago sila. Unique na panalangin. Ano yan?
Sumisigaw yata kayo para malaman ng mga sundalo, nandito kayo. Tama na yan, tama ng kanta-kanta. Lumingon ang Blade Pastor doon sa Abu Sayyaf na yon. Brad, walang sino makapagpatigil sa aming pagpupuri dito. Right, ito ang misyon namin. Sumagot ang Abu Sayyaf ng mahinahon. Sige po, hinaan nyo lang. Ituloy nyo. Maya-maya na inip na. Anong oras kayo matapos? Sabi ng Blade Pastor, hanggang sa umaga. Sabi ng Abu Sayyaf, pagdating na ng alas 4, magdanak na ng dugo. Dahil kami mga Kristiyano, para kami mga karne, na hinagis daw doon sa gitna ng mga leon. Pagdating ng alas 4, tuloy-tuloy ang puri namin. Tuloy-tuloy, hindi kami natulog. Hindi namin alam ng plano ng Panginoon. Biglang tumayo ang Blade Pastor at sumigaw, "Victory in Jesus' name!" Glory to God. Ang mga Abu Sayyaf nagulat, natakot. Kumuha ng mga armas nila, pinaputok na parang New Year. Ako naman, kinapa-kapa kong katawan ko dahil sabi ko, mukhang may tama na kami. Dahil sabi daw, pag tinamaan ka ng bala, manhid daw, hindi mo maramdaman, ngunit wala naman. Inabot kami ng liwanag. Walang balang tumama sa amin. Glory to God. Hallelujah. Mayroong 5 Praise Abu the Lord. Sayyaf na warrior, ang haba ng baril. Dahil ang bahay walang dingding, palakad-lakad ang mahal na pastor. Kami naman, ultimong nakaluhod lang dito sa aming kinaroroonan. Ang mahal pastor, ang sabi ng aming makasama, parang umiilaw yung mata, isa-isang tinitigan ng Abu Sayyaf. Doon ako nakakita ng sobrang tapang ng tao. Walang iba, kundi ang ating Blade Pastor, Weldy Estrada Almeida, na siyang manubgad na walang kinakatakutan. Glory to God. Kung maalala niyo po sa TV, hinahamon niya po si Saddam Hussein. Na isang dangkal, Saddam Hussein, hindi kita aatrasan. Ginawa ng Blade Pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Kung bagat tayo bilang tao, titiklop tayo. Nakatutok sa atin yung iba't ibang baril. Sasabihin natin, matapang tayo, hindi tayo matakot mamatay. Sigurado, matatanggap mo doon ang kamatayan. Walang hospital doon, walang doktor doon, walang kamag-anak doon, walang sasagip sa doon. Lahat ng lalapitan mo doon, tinuturing kang kalaban. Lately, ang malapastor, tinanghal ng mga Abu Sayyaf na hero. Para sa akin, sabi ni Commander Robot, hero to si Pastor Almeida. Walang kinakatakutan upang akyatin kami dito. May isang Abu Sayyaf, tinanggal yung kanyang bonnet, nagsalita satellite. Via satellite yon dahil may friends journalist doon. Sa milyon-milyon na Kristiyanong nakilala ko, isa ang tunay na Kristiyano lang ang nakilala ko, si Pastor Almeida. Matapang upang kami akyatin dito. Thank you so much. Kaya nga, mga kapatid, pag sinabi mong matapang ka, patunayan mo, yun ang gustong-gusto ng mga taga roon. Pag matapang ka, hindi ka anuhin. Kasi matapang din daw sila. So, nung pinairing squad kami ng madaling araw, walang namatay sa amin, walang tinamaan, walang nadapslisan. Nung lumiwanag, may isang Abu Sayyaf lumapit. Pastor, grabing kapangyarihan nyo. Believe kami. Kami may anting-anting. Pinakita yung mga bato sa tagiliran nila, mga nakabaywang sa kanila. Si Commander Robot, tinatawag na Commander Robot yan dahil robot yan. Pag encounter, hindi yan dadapa, hindi mag-drop. Nakatayo lang yan. Ngunit, grabe sa inyo. Pahingi. Lalaban natin ng gobyerno. Sabi namin, ordinaryong tao lang kami na katulad nyo. Ngunit kung tanggapin nyo ang mahal na Panginoon Hesus, matatanggap nyo rin ang kapangyarihan na ito. That's right. Sa 3 buwan, iba't ibang Abu Sayyaf humingi ng prayer sa amin. Yung misis niya, humingi ng prayer. Hindi nanganak, 3 araw na. Pinag-pray namin, nagpasalamat, Brad, ang asawa ko nanganak na. May langnat, trangkaso, pinag-pray namin doon sa kanilang mga barracks. Nagiging maganda na yung samahan namin. Dati hindi mo matingnan yung mukha nila. Hindi mo matingnan yung baril nila, magagalit. Sabi ng Abu Sayyaf, silang lahat ang makatulong sa atin. Kung gusto nyo, pakainin namin kayo. Litson, gusto nyo ano? Sabi ng Malpastor, ilista nyo. Sabi ng Malpastor, wag. Pag kumain tayo dito, mamatay tayong lahat.
So nakita ng Abu Sayyaf, talagang sumusunod kami sa beloved pastor. Amen. Yun po, mahal. Patunay lang na hindi po tayo naligaw ng congregation. Yes, glory to God. Kung may problema tayo, may suliranin sa ating buhay, natural lang yan. Ngunit titingnan natin ang mahal na Panginoon. Titingnan natin ang pagbabago at pagpapala sa ating buhay. Hindi hadlang sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay.